ang tagapagmana ng pamilyang Gu. Jim, maligayang kaarawan. Malapit na akong dumating sa party. Yael, hindi mo na kailangang pumunta. Bakit naman? Bumalik na si Mona. Jim, halika rito. Kailangan ko nang umalis. Maghahanda ako ng welcome party para kay Mona. Ibaba ko na ang telepono. Si Mona Lead, ang minamahal na unang pag-ibig ni Jim, ay bumalik na. Panahon na para umurong ako. Unang pag-ibig ni Jim. Mona, sa wakas ay nakabalik ka na. Sobrang miss ka ni Jim, halos mabaliw na siya. Mas linis kita kaysa sa alam ng sino man. Kaya nga bumalik ako para sa kanyang kaarawan. Ang bait-bait mo sa akin. Mga kasama, tagay. Konti na lang ang Rh negative blood na natitira. Maaaring mapanganib ang buhay ng pasyente. Miss, gising na kayo. Doktor, kumusta na siya? Swinerte siya. Wala na siya sa kritikal na kalagayan. Pamilya niya ang tawag sa sarili ninyo? Nabuhay lang siya dahil may ibang ospital na may Rh negative na dugo. Unang beses kong makakita ng taong tumanggi na iligtas ang sariling asawa. Kahit pareho ang blood type. Totoo ba ang sinasabi niya? Tatay, may mahalagang negosyo ako. Hindi ako makaalis. Ano pa ba ang mas mahalaga? Kaysa sa buhay ng sarili mong asawa? Bumalik na si Mona. Nagpa-party ako para sa kanya. Tatay, sinampal mo ba ako? Papatulan kita ulit. Frank, tama na. Tatay, seryoso ka bang nananampal sa akin dahil lang sa isang ampon na anak? Isa lang akong dayuhan. Ako ang ampon na anak na ang tanging layunin ay maging blood donor ni Jim. Anak, ito na ang bagong tahanan mo ngayon, hindi ba? Tatay, nanay, nawalan ulit ng malay si Jim dahil sa anemia. Ano? Huwag masyadong maraming kunin na dugo. Bata. Jim, kumusta si Yael? Mabubuhay siya. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman at ganoon. Malaking halaga ang ginastos ko para magmukhang totoo ang aksidenteng iyon. Siyam na buhay talaga ng babaeng yun. Jim, ang kalog mo. Nakalimutan mo na namang mag-seatbelt. May anghel akong gumagawa niyan para sa akin. Sige, saan tayo mga binibini? Ang iyong driver, si Jim Judd, ay nasa serbisyo ninyo. Jim, bakit hindi na lang tayo bumalik at maghanda ng panibagong party para kay Mona? Bigo na naman kahapon. Sinira ng aksidente ni Yael Gould ang lahat. CJ, tara na. Ipinapayo ko na manatili ka rito sa loob ng 2 pang araw. Ayos lang. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. Jim, aalagaan kita. Sa loob ng 3 araw pa. Tatlo. 2. 1. Yel, hindi ka ba nasa ospital? Bakit mo na itanong? Mali ba ang pag-uwi ko? Yael, nakauwi ka na. Sakto sa oras. Kakaluto ko lang ng hapunan. Samalo ka. Nakakainis talaga. Anong pinagsasabi mo? Manugang mo siya. Oo, tama. Utusan lang siya. Hindi siya kasing galing ni Mona. CJ, si Mona na lang ang maging manugang mo. Hoy.
Alam ko ang ginagawa mo. Kumakapit ka kay Jim, dahil sa yaman ng pamilya namin. Pera lang ng pamilya namin ang habol mo. Yaman ng pamilya ninyo. Hindi sulit ang pagod ko. Tigilan mo ang pagpapanggap, palalayasin kita. Sarah Jude, Ano? Hoy, tigil na kayong mag-away. Yael, huwag kang magalit. Hindi naman alam ni Sarah ang nararapat. Kain na tayo. CJ, hindi naman araw-araw may nagluluto talaga. Mona, alam kong mahilig ka sa maanghang. Sarah, hindi maganda yang ginagawa mo. Hindi ako magagalit kung ako ang inuutusan mo. Pero si Yael ay hipag mo, at ang babae ng bahay na ito. Hindi mo lang siya basta-basta mauutusan. Talagang masasaktan siya. Sarah Jude, Jim, kasalanan ko ito. Hindi dapat ako nakikialam. Dapat na akong umalis. hindi pwede. Pamilya tayo. Masakit ang likod ko. Mona, ano ng problema? Ayos lang ako. Side effect lang to ng mailigtas kita. Jim, nakalimutan mo na ba? Naalala mo ba ang landslide noong camping trip natin? Ako ang nagdala sa'yo palabas. Ako ang nagligtas kay Jim no ng camping trip na yon. Paano ko malilimutan yon? Doon ko nagsimulang mahulog sa'yo. Hindi ko dapat talaga. Bahay mo ito kasama si Yael, pagkatapos ng lahat. Yael, pasensya na sa pang-aabala. Huwag mo namang ganoon. Ako ang nakakaabala sa inyong dalawa. Jim, galit ba si Yael sa akin? Huwag mo na lang siyang pansinin. Makiramdam ka na lang dito. Tara na. Yel, ano ng problema mo? Lagi mo namang inihahanda ang paliguan ko. Paano mo nakalimutan ang simpleng bagay na yon? Akala ko. Sa kwarto ni Mona ka matutulog. Yel good, ano nang ini-insinuate mo? Masama ang pakiramdam ni Mona. Ba't hindi siya pwedeng matulog dito? Kailangan ba talagang ganyan ka-passive-aggressive? Mahal, magkaibigan lang kami. Maging mas mature ka naman. Tigilan mo ang pag-o-overthink. Tingin ko lang sa kanya ay parang kapatid. Nakalogin ang WhatsApp mo. Jim, sakto sa akin ang nightgown na binigay mo. Jim, maganda ba ako? Baby, ang ganda-ganda mo. Mahal. Ano? Maghiwalay na tayo. Triple kill ako. CJ, Nakakatawa talaga. Si Mona Lead lang ang nakikita mo. Hindi ka nakinig sa sinasabi ko. Kahit nung humingi ako ng hiwalayan. Ilagay mo ang fingerprint mo dito. gawin mo na para sa akin. Naglalaro ako. Ilagay mo ang daliri mo dito. Paalam, Jim Josh. Sa loob ng 2 araw, magkakanya-kanya na tayo. Nakakabahala talaga si Yael. Kung hindi ako kinausap ng doktor, tumawag na sana ako ng pulis. Ayaw niyang mag-alala si Jim. Panoorin mo lang. Mamadaliin niya yan para buksan ang pinto para sa kanya. Sobra lang siyang magmahal sa kanya. Napakaganda ng asawa ni Jim. Swerte natin at naging parte ng pamilya si Yael. Pinagpala talaga ang pamilya natin. Anong ginagawa mo dito? Kailan mo binili ang maleta na ito? Para ba ito sa business trip ko? Para sa sarili ko binili ito. Nandito ang mga magulang ko para makita ka.
Hindi mo ba itatanong kung saan ako pupunta na may dalang maleta? CJ, aalis na ako pagkatapos kong magpalit. Ano ang ipinangako mo sa akin noon? Naiiwasan mo si Jim at hindi na lalapit sa kanya muli kung bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Ano ang nangyari doon? Judd. Minahal ko talaga si Jim noon. Pero gusto mo si Yael bilang manugang, at pinauwi mo ako sa ibang bansa. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo na akong pauwiin muli. Kailan kita pinilit? Good, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Mukha nga kayong mag-asawa. Good, asawa kita. Pwede bang tumigil ka sa pagiging hindi makatwiran? So, naaalala mo palang may asawa ka? Bakit ang lapit-lapit mo sa ibang babae? Paano naman si Yael? Kung hindi ka nakialam, ako at si Mona ay... Ano na naman? Kailangan kang turuan ng leksyon. Walang utang na loob. Lumuhad ka. Kung ituturing mo pa rin akong tatay mo, lumuhad ka. Jim. Jim, ito na ang huling pagkakataon na ipagtatanggol kita. Yael. Ayos ka lang ba? Dugo ka. Kakakalabas mo lang sa ospital. Pero, masakit ang likod ko. Mona, masakit ba? Tibayan mo, dadalhin kita sa ospital. Jim, salamat sa pagpili sa kanya ng napakadali. Ngayon, kaya ko nang makapagbitaw. Okay lang, wala namang bago. Gagaling ka rin kapag nagpahinga ka. Huwag kang magpumilit. Paano kung may mangyari? Tumawag ng ambulansya. Biglang hinimatay ang tatay mo. Tatay. Frank. Malubha ang kondisyon ng puso ng pasyente. Hindi na niya kaya pang magkaroon ng stress. Kung maulit pa ito, baka hindi na namin siya mailigtas. Salamat, Doc. Tatay. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Ang gulo-gulo. Sinabihan ko ang tatay mo noon na huwag makialam sa love life mo. Pero sabi, ang nag-uwi sa'yo ay... Jim. Masamang balita, nawawala si Yael. Ano? Hinanap namin ni Mona ang buong villa. Dinala niya lahat ng gamit niya. At iniwan ito. Hindi pwede. Imposible yan. Good. Nagbibiro lang siguro siya. Masyado niya akong mahal para iwan ako. Hindi siya maglalakas loob na makipaghiwalay sa akin. Isa lang to sa mga mind games niya. Hello, ang numerong iyong dinyal ay hindi na serbisyo. Pakiusap, subukan muli mamaya. Hindi ako makapaniwala. Siya ay isang ulila. Isang simpleng may bahay lang siya na umaasa sa akin para mabuhay. Saan pa ba siya pupunta? Hindi pwede. Jim, maaari kong ipaliwanag, hindi mo naintindihan. Judd, ang kapal ng mukha mong manuntok sa akin. Mona Lid, bakit mo ginawa ito? Anong nagawa sa iyo ni El? Bakit mo gusto siyang mamatay? Jim, maaari kong ipaliwanag. Ginawa ko yun, dahil sobra kitang mahal. Lagi kitang inuuna, anuman ang mangyari.
Kahit noong muntik nang mamatay si Yael sa aksidenteng yon, nandito ako para sa'yo. Hindi ba sapat yon? Ikaw ang may kagagawan sa aksidente sa kotse. Hindi. Kailan ka naging ganito kasi sinungaling ng tao na pumapatay ng walang pag-aatubili? Hindi ganoon. Jim, ako. Nakalimutan mo na ba? Napakabait ko, hindi ako yuyurap kahit ng langgam. Aksidente lang talaga yung banggaan. Jim, naaalala mo ba, noong nagka-landslide, inilagay ko sa panganib ang buhay ko para iligtas ka. Malakas ang ulan noon. Nagkaroon ako ng pangmatagalang problema sa kalusugan. Alam kong talagang mali ako, sobra kitang minahal, nagseselos ako ng husto hanggang sa ninais kong mawala si Yael. Paano naman ang tatay ko? Pinagkaitan mo rin ba siya ng buhay? Dahil sa selos? Siya ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Mga salita lang yun. Yael. Tay. Nay. Pasensya na at naghintay kayo. Huwag kang ganyan. Pamilya tayo. Yael. Yan lang ang dala mo. Ang mga damit mo ay kupas na. Ayos lang yan, Nay. Paborito ko ito. Sige. Marami kang bagong damit na inihanda para kay Yael. Umuwi na tayo. Oo, umuwi na tayo. Mayroon tayong pera na. Isa, dalawa, tatlo. Sorpresa. Yael, maligayang pag-uwi. Yael, ito ang kapatid mo, si Zack. Zack, halika rito. Yael, matanda na ang mga magulang natin nang ako'y ipinanganak. Sa lahat ng mga taong ito, ibinuhos nila sa akin ang lahat ng pagmamahal na para sa'yo, ang bigat sa balikat ko. Ay nakakasakal na sa akin. Sige, kain na tayo. Umupo ka. Zack. Ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Siyempre, Yael. Tikman mo. Hindi talaga pumapasok sa kusina si Zack. Halos magmakaawa pa kami, para magluto siya para sa amin. Ano sa tingin mo? Masarap. Ito ang pinakamasarap na natikman ko. Tay, Nay. Hulaan nyo. Sinabi mismo ni Yael na siya na ang magluluto mula ngayon. Hindi ko hahayaan yon. Si Yael ang prinsesa ng pamilya natin. Para sa mas malalaking bagay siya, hindi sa mga gawaing bahay. Tama ka, Mona. Ang isang career woman na tulad mo, ay para sa mas dakilang mga bagay, hindi para magluto. Yael, magluto ka pa ng ilang putahe, yung mga karaniwang gusto namin ni Jean. Zack. Salamat. Tama. Inimbestigahan ko. Malayo ang agwat ni Yael sa klase niya sa kolehiyo. Hindi mo maaasahan si Zack pagdating dito. Puro disenyo at exhibition ng sining ang alam niya. Pamahalaan ng negosyo. Hindi talaga iyon ang hilig niya. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang lakas. Ako nga ay isang umaasenso na artista sa sining, sa mga panahong ito. Yael, magkakaroon ako ng exhibition sa susunod na buwan. Lahat ng kilalang tao sa Zonos ay naruroon. Halika at maging espesyal na panauhin mo ako. CJ. Ito ang napakagandang pagkakataon upang ipaalam sa lahat na bumalik na ang aking anak na babae. Nagkakasama-sama na muli ang aking pamilya. Tagay. Oo, tagay. Maligayang pag-uwi. Yael. Hinanap kita sa buong Valya. Nasaan ka na ba? Nasaan ka ba talaga? Jim.
Tigil na sa pag-inom. Ma, alam mo namang, gaano ako kamahal ni El, imposibleng iwan niya ako. Alam ko, nagsiselos lang siya, kusa siyang babalik sa tamang panahon. Hindi ako pumirma ng anumang kasunduan sa diborsyo. Talagang ginaya lang niya yon para lokohin ako. Malamang nagsiselos siya, at ginawa lahat to para pansinin ko siya. Ma, tama ba ako? Ganoon din ang iniisip mo, di ba? Tama ba ako? Jim, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Pinilit mo noon na pakasalan si Mona, ngayong wala na si Yael. Nasa piling mo na ang unang pag-ibig mo. Di ba dapat? Masaya ka na? Nanay, ano nang ibig mong sabihin? Noon nang ako'y nasa pinakamababa. Si Yael ang isa, na nanatili sa tabi ko, at tinulungan akong malampasan ang lahat. Iwanan mo na lang ako, wala na si Mona. Ayaw ko nang mabuhay. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay. Kung hindi, sino na ang gagamit ng dugong inilaan ko? Isang lamok. Jim. Magpakasal na tayo. Aalagaan kita habang buhay. Kahit na ako'y namumuhay lamang sa anino ng iba. Aaminin ko, hindi ko siya gaanong pinapansin noon. Pero nang siya'y umalis na, saka ko lang napagtanto, na hindi ako mabubuhay nang wala siya. Jim, huwag mong sabihin na nahulog ang loob mo kay Yael. Nakatitiyak na ako ngayon. Iniibig ko siya. Talagang iniibig ko siya. Mahal ko siya hanggang sa punto na isang minutong wala siya. Kinakabahan at hindi mapalagay ako. Pero dahil sa estado niya ngayon, hindi mo. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Naiintindihan ko, si Yael ay ulila. Hindi talaga pantay ang kanyang pinagmulan. Pero nakita mo naman kung gaano karami ang nagawa niya para sa akin sa mga nakaraang taon. Mahal na mahal niya ako. Alam ko ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Hindi kami pwedeng magkahiwalay. Tayo'y itinakdang tumanda ng magkasama. Nanay, kapag naayos ko na ang hindi pagkakaunawaan, papatawarin niya ako at babalik siya sa akin. Hindi na siya babalik. Bilang anak ng may pinakamayamang pamilya, hindi mawawala ng mga dekalibreng binata na gustong pakasalan siya. Ikaw ang hindi nagpahalaga kay Yael. Kalimutan mo na. Hayaan mo na siya. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat. Hindi mo pwedeng makuha pareho sina Yael at Mona. Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Nagustuhan ko naman si Mona noon. Pero tapos na yon. Magkaibigan lang kami ngayon. Si Yael, nasan ka na? Miss na kita. Mr. Jod, sinubukan na namin ang lahat, pero hindi namin mahanap si MS Gould. Wala kayong kwenta. Sikihin niyo ang flight logs, yung mga bullet train, pati na rin ang mga ruta ng bus kung kinakailangan. Na-check na namin ang lahat, pero wala talagang baka si MS Gould. Parang may nagpakawala sa kanya sa sistema. Nagbibiro ka ba? Isa lang siyang ulila. Wala siyang kapangyarihang itago ang lahat yan. Maghanap pa kayo. Maghukay kayo kung kailangan. Opo, Mr. Jod.
Mona, bakit ka nandito? Jim, dinala kami ni Mona ng invitation card para sa art exhibit ni Mr. Gold. Sabay na tayong pumunta. Oo. Ang mentor ni Mr. Gold ay magkapareho ang aming pinagmulan sa sining. Kung hindi, hindi sana ako inanyayahan. Mona, ang galing-galing mo talaga. Sige kayo, medyo pagod ako nitong mga nakaraang araw. Jim, sumama ka na sa amin. Ang may-ari ng event ay ang mayamang pamilya Gold. Nandoon ang lahat ng kilalang tao sa Zonos. Magiging napakalaking event iyon. Magsisisi ka kapag hindi ka sumama. Oo, Jim. Hindi ba't hinahanap mo si Yael? Makakakuha tayo ng mas maraming koneksyon sa event. Makakatulong iyon para mahanap natin si Yael. Kung ganoon, sasama na ako sa inyo. Jim. Dahil wala na si Yael sa eksena. Kailan ba kayo ni Mona? Magiging opisyal na, hindi na ako makapaghintay, na maging manugang na babae ko siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Si Yael ang manugang na babae mo. Bakit mo ako itinulak? Sinasabi ko lang ang halata. Paano mo nalaman yun ang iniisip ko? Alam ng lahat sa Valia na sobrang mahal mo si Mona. Alam ng lahat ang iniisip mo. Kung duda ka dyan, magtanong-tanong ka. Jim. Hindi ako makapaniwala na. Sinampal mo ako dahil kay Yael. Tinitingnan mo pa ba akong kapatid? Sige. Sara, kunin mo na lang ang imbitasyong ito. Ipagmayabang mo sa mga kaibigan mo, at ipost mo online. Pumunta ka sa akin kung may kailangan ka. Malungkot ang kapatid mo nitong mga nakaraang araw. Sige. Umalis ka na. Jim. Galit ka pa ba sa akin? Jim, aminado ako na nagkamali ako. Kapag nakita ko si Yael, hihingi agad ako ng tawad sa kanya. Kaya, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para mahalin ka ulit? Kaya, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para muling mahalin ka? Mona, ang tagal na. May kailangan akong sabihin sa'yo ng harapan. Aminado ako na, nang iligtas mo ako, mula sa mga guho noon. May naramdaman ako para sa'yo sa sandaling yon. Kahit hanggang ngayon, taos puso pa rin akong nagpapasalamat sa'yo. Pero hindi yon pag-ibig. Ang tunay kong minamahal ay si Yael. Siya na naman yang putang Yael na yun. Panghalili lang yan sa akin. Hintayin mong makuha ko ang tagapagmana ng mga gold. Ang pagbagsak mo ay magiging parang pagdurog lang ng insekto. Tingnan natin kung gaano kapakatapang pagdating noon.
Wow! Ang ganda nito. Palagi kong inisip, ang Trexie Hotel sa Valia ang pinakamaganda. Pero ngayon ko lang nalaman, hindi pa rin ito makakapantay sa mga hotel sa Zonos. Tama. Jim, tingnan mo, narito rin si Sean. Siya ang business prodigy na pinakahinahangaan ko. Hindi ko inakalang, dadalo rin siya sa art exhibition ni Mr. Gold. Hindi ko alam na fan ka pala niya. Akala ko, mga male celebrities lang ang iniintindi mo, hindi ang business world. Mas gwapo si Sean kaysa sa mga celebrity na yun. Yel, Ito. Jim, ayos ka lang ba? Yel good. Nakita kong pumasok siya kasama ng isang lalaki. Nakita mo ba yon? Jim, nakakakita ka ba ng kung ano-ano? Paano naman makakapasok si Yael sa ganitong klaseng lugar? Eksakto, kahit na dumating siya rito, magiging kabit lang siya ng mayamang lalaki. Hindi siya ganoong klaseng tao. Baka nga naangarap lang ako. Mauna na kayo. Kailangan kong pumunta sa Sirey. Yel, nasan ka? Zack, kapag tinitingnan ko ang mga drawing mo, parang nandun talaga ako. Humanga talaga ako. Siyempre naman, kapatid mo naman ako, Oo nga pala. Ipapakilala kita sa matalik kong kaibigang si Sean. Gwapo siya, may 8-pack abs, subukan mong kumalma. Kapag nakita mo siya, Hindi na kailangan. Hindi ako naghahanap ng pag-ibig ngayon. At malamang, hindi na ako magpapakasal ulit. mukhang hindi pa siya nakaka-move on sa nakaraan niyang relasyon. Yael, hinahanap-hanap kita. Sobrang miss kita. Mahal. Kasalanan ko. Simula ngayon, pangako ko magiging mas mabuting asawa ko. At mas magiging maalalahanin. Mahal, umuwi ka na lang. Ako ang bahala sa'yo. Hindi mo na kailangang magluto o gumawa ng gawaing bahay. Bibigyan kita ng 50,000 $50,000 bawat buwan. Yael, bakit hindi ka sumasagot? Mali yata ang napuntahan mo. Ako si Yael. Hindi si Mona. Alam ko na. Nagsiselos ka pa rin sa kanya, di ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Wala namang nangyayari sa amin ni Mona. At saka, alam ko ang ginawa niya. Papagsorihin ko siya sa'yo ngayon din. Yael, magkaibigan lang talaga kami ni Mona. Ang nangyayari sa inyong dalawa, problema niyo yon. Wala akong pakialam doon. Paano mo nasabi yon? Asawa mo ako. Nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Hiwalay? Kailan ako pumayag dyan? Ito ba ang tinutukoy mo? Yel, akala mo ba may saysay sa korte ang peking kasulatan ng paghihiwalay? Yel, matanda ka na. Tigilan mo na ang mga kalokohang yan. Jim Judd, isip-isipin mong mabuti. Sigurado ka bang hindi mo to nilagdaan? Naglalaro kayo ng doon ni Mona nang ilagay mo ang fingerprint mo dito. Ah, pala, yun pala ang araw na yon. Kaya, iyon ang araw na yon. Ano? Maghiwalay na tayo. Wow! Triple kill. CJ, Kaya lagyan mo ng fingerprint. tulungan mo ako dito. Nasa gitna ako ng laro. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ko narinig ang sinabi mo. Hindi valid ang agreement. Tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Epektibo na ang divorce agreement. Wala akong pakialam. Uwi ka sa bahay kasama ko ngayon.
kahit anong mangyari. Kahit kailangan kitang kaladkarin pabalik. Jim, magising ka. Hindi na ako yung Yael na bulag na sumunod sa'yo at nagpahawak sa'yo ng kontrol sa buhay ko. Hindi ako babalik kasama mo. Tigilan mo na ako o tatawag ako ng security. Yel, alam kong galit ka pa rin sa akin. Hindi ka ba makapag-isip para sa sarili mo kahit minsan? Magkano ba talaga ang kikitain mo sa pagtatrabaho hanggang mamatay sa basurang hotel na ito? Kung babalik ka kasama ko, bibigyan kita ng dagdag na pera bawat buwan. Mabubuhay ka ng walang alalahanin. Hindi ba halata kung ano ang mas mabuting pagpipilian? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta rito para magtrabaho? Kung hindi ka rito para magtrabaho, huwag mong sabihin na rito ka para sa eksibisyon. Alam ko na. Pumunta ka kasama ng gago na yon, di ba? Sugar daddy mo siya, di ba? Paano mo nagawa? Nagawin ito sa akin. Jim Judd. Jim Judd. Huwag mong ipilit sa akin ang marurumi mong iniisip. Wala na tayong koneksyon. Huwag kang makialam sa buhay ko. Hoy, Yael, bakit hindi ka pa umuwi? Ang tagal ko nang naghihintay. bababa na ako. Umalis ka. Sugar daddy mo yon. Sa telepono kanina, di ba? Sabing umalis ka. Yael, talaga bang iwan mo ako para sa kanya? Kung gagawin mo yon, hindi kita kailanman patatawarin. Ang unreasonable mo. Yael, bumalik ka. Paano? Paano mo? Paano mo nagawa ito sa akin? Zack, pasensya na at nahuli ako. Okay lang yun, Yael. Oo nga pala, ipakikilala kita. Magkaibigan kami. Siya ang business prodigy. Si Sean Payne. Hi, ako si Yael Good. Hindi mo ba ako nakikilala? Araw-araw mo akong hinahabol noong bata tayo. Gusto mo pakasalan mo ako paglaki natin. Ikaw ba si Sini? Pare, may ganyang palayaw ka pala. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kagwapo ka pala. Hindi ba ako gwapo nung bata pa ako? Yael, huwag mo namang sabihing nagbago ang isip mo. Ilang taon na kitang hinihintay. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Napapaitanong mo pa ang ate ko. Ang galing. Tigil na yan. Jim. Jim. Alam mo kung sinong nakita ko. Alam kong tama ako. May sugar daddy si Yael. Kaya pala gusto niyang maghiwalay. Tama ka dyan, Jim. Plano nga naming dalhin siya para makilala ka. Hindi ako makapaniwala na nakaupo siya sa unahan kasama ng isang mayaman. Ang mga pinakamahalagang bisita lang ang nakakaupo sa unahan. Mukhang magaling talaga siyang pasayahin ang sugar daddy niya. Nakaupo pa siya sa tabi mismo ng idol ko, si Sean Payne. Jim,
Pagkatapos nitong event, ilalantad natin kung sino talaga si Yael. Kapag nalaman ng kanyang sugar daddy, na hindi lang siya diborsyada, kundi isa ring gold digger. Talagang iwan siya nito. Kaya pala basta-basta ka nalang iniwan, at nagpa-file ng diborsyo, may nakita pala siyang mas maganda. Ang kapal ng mukha. Kahit na may asawang kasing galing ng kapatid ko, naghanap pa rin siya ng sugar daddy. Tama na. Pagkatapos nito, ilalantad ko siya sa mismong harap ng kanyang sugar daddy. Yael. Isa ka lang ulila at kapalit ko. Imposibleng mas galingan mo ako. Hintayin mo lang. Ako mismo ang maglalantad sa'yo at magwawasak sa'yo. Magsisimula na ang art auction. Nagpasya si Mr. Gold na idodonate ang lahat ng kita mula sa auction ngayong araw sa Charity Foundation para sa lahat ng naririto. Para sa mga bisitang matagumpay na magbibid sa isang painting. Si Mr. Gold mismo ang maghahandog ng artwork sa inyo sa panahon ng banquet. Simula na ang auction ngayon. Ito ang unang lot na may starting price na $500,000. Jim, kailangan nating makakuha ng isa sa mga obra ni Mr. Gould ngayon. Magpapataas ito ng profile ng Judd Group at tutulong para makipag-ugnayan tayo sa kanya. Jim, tama si Mona. Pagdating ng oras, si Mr. Gould mismo ang maghahandog ng painting. Iyon ang maalamat na tagapagmana ng pamilyang Gould. Kung makikipagkaibigan tayo sa kanya, ang ating pamilya ay tataas sa tuktok kaagad, di ba? US dollars 800,000. $1.20 milyon. Jim, bilisin mo. Sunod na, ang pangalawang lote, na may panimulang presyo na 5 milyong piso. Bakit biglang tumaas ng 10 beses ang presyo? Ang unang lot sa auction ni Eagle ay karaniwang pangpainit lang ng kalooban ng mga tao. Para yan sa mga walang gaanong kakayahang bumili. Ikaw. Sarah. Tapos na ang auction. Mga pinagpipitagang bisita, magtungo po kayo sa Suncrest Hall para sa hapunan. Ang chairman ng Gold Group at ang kanyang asawa ay magbabahagi ng magandang balita. Yael, panahon mo na para magningning. Huwag mo lang akong kakalimutan kapag nasa spotlight ka na. Hindi ko magagawa yon. Jim, hindi ako makapaniwalang darating din si J. Gold Sr. Diyos ko, swerte ko ngayong araw. Makikita ko ang maraming importanteng tao. Idolo ko si J. Gold Sr. Baka makausap ko pa siya mamaya. Jim, bakit parang wala ka sa sarili? Pupunta ako para makita siya. Oo, panahon na para ibunyag ang kanyang mga lihim. Ikaw na ang mauna. Susunod na lang ako. Sige. Tara na. Oo. Bitawan mo siya. Yel, may asawa ka. Paano ka nakikipaglandian sa iba sa harap ng publiko? Wala ka bang hiya? Sino ka? Sino ka para sabihin yan kay Yael? Sino ako? Ako ang asawa niya. Ilang taon na kaming mag-asawa. Ginoo, malamang naloko ka niya. Kilala siya sa pagsasamantala sa mayayamang lalaki. Ito ang ginawa niya sa kaibigan ko, si Jim. Ngayon, sira-sira na ang buhay dahil sa kanya. Oo. Isang simpleng may bahay lang siya. Diretso siya sa'yo. Pagkatapos hiwalayan ang kapatid ko. Sigurado ako. Plano mo ito mula pa sa simula. Ginoo, huwag kang magpapaloko sa biro niya. Wala siyang iba, kundi isang soang hiwalay.
Kaya pala sila ang ex ni Yael at pamilya niya. Panoorin ninyo kung paano ko kayo guluhin. Ha, kaya pala ganito. Yael, nagsisinungaling ka pala sa akin. Ano na naman ba ang gusto niyang gawin ngayon? May iba pa bang hindi ko alam? Tungkol kay Yael. Hoy, kayo naman. Pwede bang magpaliwanag pa kayo? Marami pa. Katulong lang talaga si Yael. At may bahay sa bahay namin. Luto at linis lang ang alam niyang gawin. Wala nga siyang disenteng trabaho. Nakakapit lang siya sa kapatid ko nitong mga nakaraang taon. Dahil sa pera namin. Ha? Salamat sa pagpapaliwanag. Walang anuman. Sa totoo lang, mas lalo ko pang nagustuhan si Yael. Yan ang dapat itsura ng isang babae. Dapat ganyan ang itsura. Marunong siyang magluto at mag-alaga ng bahay. Nakapag-asawa na siya dati. Kaya alam niya kung paano tratuhin ang isang lalaki. At pinaka-importante, pera lang ang habol niya. Ang isang bagay, na hindi ako nagkukulang ay pera. Sigurado ako. Magmamahal siya sa akin habang buhay. Dahil sa pera ko. Tama ba, Yael? Zach, Ang nakikita mong kapintasan sa kanya ay kalakasan sa paningin ko. Baka hindi mo ma-appreciate si Yael, pero maraming tao ang nag-a-appreciate sa kanya. Hoy, ang bata-bata mo pa. Bakit ka magkakagusto sa babaeng tulad niya? Alam ba ng mga magulang mo? Oo, guwapo. Bata ka pa, mayaman, at guwapo. Karapat dapat ka sa mas maganda. Hindi sa isang plastic, walang kwentang. Babaeng tulad niya. Eksakto. Meron kang pera, itsura, at magandang pangalan ng pamilya. Kung magkakaroon ka ng babae, pumili ka naman ng magandang kolehiyala na maganda ang katawan. Hindi siya katumbas ng kahit isang kasing. Tapos na ba kayo? Nagagalit ka na ba ngayon? Sinasabi namin to para sa ikabubuti mo. Tigilan nyo na yan. Sa paningin ko, si Yael ang pinakakahangahangang babae sa buong mundo. Diborsyada siya. Dahil hindi naman siya pinahalagahan ng dati niyang asawa. Aminado ako. Hindi ako naging mabuti kay Yael noon. Pero nagsisisi na ako ngayon. Humanap ka na lang ng ibang babae. Ibalik mo siya sa akin. Jim, sa paningin mo, bagay lang ba ako na maaari mong ipamigay? Yael, hindi yon ang ibig kong sabihin. Sa lahat ng mga taong ito, nirespeto mo ba kailanman ang nararamdaman ko? Sa paningin mo, katulong lang ba ako? Na sumusunod lang sa lahat ng gusto mo? Na pwede mong utusan ng utusan? Hindi ganoon. TSK. Buti nga at alam mo ang lugar mo. Ikaw, Yael Gould. Wala kang iba kundi isang alila. Ng mga Jod. Sara, tumigil ka. Sasabihin ko talaga. Yael, aso ka lang na inaalagaan ng mga Jod. Hindi. Teka. Mas mabuti pa ang aso kaysa sayo. Ang dumi ng bibig mo, ang baboy ng mga sinasabi mo. Sara, okay ka lang ba? Siya. Masakit ba ang kamay mo? Yael good. Sinaktan niya ang hipag mo. At ikaw ay nag-aalala kung masakit ang kamay niya. Sino ang iniinsulto mo? May puso ka ba talaga? Tapos ka na ba? Hiwalay na tayo. Sino ang hipag na sinasabi mo? Ganito ka ba desperado para patunayan ang punto mo? At putulin ang ugnayan natin?
Ilang taon na tayong magkasama. Para sa wala lang ba ang lahat? Gaano katagal mo na ba kilala itong hamak na lalaki? Parang nahuhumaling ka sa kanya. Ingatan mo ang salita mo, binabalaan kita. Sabihin mo ang gusto mo tungkol sa akin. Pero huwag kang maglakas loob na insultuhin si Zaki. Oh. Ngayon, ipinagtatanggol mo siya. Zaki ha? Tinatawag mo siya ng napakalambing. Ah, ganun nga. Dati rin tinatawag mo ako ng mga palayaw. Hindi ko inaasahan na magmo-move on ka ng ganito kabilis. Tama pala ang kapatid ko at si Mona. Ikaw ay isang gold digger na sakim sa pera. Isang puta, sa wakas, nakita ko ang tunay mong kulay. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Magsismis ka ulit tungkol kay Zack at sasampalin kita. Huling babala ko na ito sa'yo. Kung mambabastos ka pa kay Zack, sasampalin kita. Sasampalin mo ako. Narinig mo siya. Sasampalin niya ako para sa isang dayuhan. Yel, sasabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwalang gagawin mo. Jim, Yael Gould. Anong lakas ng loob mong sampalin si Jim para sa lalaking to? Sinasabi ko sa'yo. Nagpapanggap lang yang lalaking yan. Hindi naman talaga siya mayaman. Sa auction kanina, kung ako ang tatanungin mo, nagpapanggap lang yan. Sa pagkakaalam namin, nanguhutwot lang yan sa isang sugar mama, habang may iba pang babae sa tabi. Yael. Ang lakas ng loob mong sampalin ako, maniwala ka man o hindi, sisiguraduhin kong hindi ka napatawarin ni Jim. Sarap sa pakiramdam. Sasampalin mo rin ako. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Magkaibigan kami, ni Mr. Gould. Sandali, kaibigan mo si Mr. Gold? Natatakot ka na ngayon. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Yael, malamang nagtataka si Mr. Gold kung kailan siya biglang nagkaroon ng napakaraming bagong kaibigan. Mona, tingnan mo sila. Si Mona dito ay galing sa parehong paaralan ni Mr. Gould. Kapag dumating na si Mr. Gould, magkakagulo kayong lahat. Oo. Huwag masyadong maingay. Ayaw na ayaw ni Mr. Gould kapag ipinagyayabang ng mga tao ang pangalan niya. Yel, sinaktan mo ang kapatid ko. Para sa isang dayuhan, sa harap ng lahat. Ginagago mo ba ako? Hindi dayuhan si Zack. Pamilya ko siya. Pamilya. Ikaw. Nagsasabi ka na ba? Ng kasal. Sabihin mo sa akin. Ganoon na ba kalayo ang mga bagay? Nagseselos ka na ba ngayon? Ginoong Payne. Sa wakas, nakita ng malapitan. Ikaw ay... Ako ang pinakamalaking fan mo. Ako si Sarah Jod. Pwede ba tayong mag-selfie? Hindi. Ang tagal kong naghintay sa iyo sa Suncrest Hall. Og, naabala kami sa ilang basura. Ikaw, si Sean at Yael, ay parang magkalapit talaga. Bakit? Marami na kaming narinig tungkol sa'yo, Ginoong Payne. Ito ang sitwasyon. Ang kaibigan kong si Jim, at ang asawa niyang si Yael ay medyo nag-aaway. Dahil pareho tayong nandito ngayon, naisip naming dumaan, at ayusin ang lahat. Tinanong ba kita? Pag-usapan nga natin yan. Ikaw ang ex ni Yael, di ba? Kung gayon, talagang dapat kitang pasalamatan. Pasalamatan ako. Para saan? Kung hindi mo iniwan si Yael, hindi ko sana siya niligawan. Ikaw, nais mong ligawan si Yael. Sin, tigilan mo yan. Seryoso ako. Tama.
Umibig ako kay Yel. Sa unang pagkikita, pakakasalan ko siya. Hindi, imposible. Ginoong Pain, paano ka nagkagusto sa kanya? Hindi mo pa alam, no? Itong gago dito. Sobrang ginugulo talaga ako nitong dalawa. Hindi ko inaasahan yon. Ang CEO ng Pain Group, ang taong nagtayo, ng isang kumpanyang nasa top negatibo 100 sa buong mundo ng mag-isa, ay isang tunay na player pala sa personal. Single kami pareho ni Zack. Natural lang na habulin namin. Ang isang kahangahangang babaeng tulad ni Yel. Eksakto, sa kabaligtaran. Habang sinusubukang bawiin ang ex mo, isinama mo pa ang fling mo, while trying to win your ex back. Ikaw ang tunay na player dito. Ikaw, Well, dahil sa paglalaro-laro niya, iniwan siya ni Yael, at ngayon, nasa merkado na naman, ang isang kahangahangang babae. Kung hindi, hindi namin makakasubok na ligawan. Wouldn't get to pursue. Ang isang tulad niya. tama. Noong una, ako lang ang nasa isip ni Yel. Pero ngayon, maraming mayamang lalaki ang nag-agawan para sa atensyon niya. Hindi, ayaw kong maniwala na ganoon kabilis siyang makakapag-move on. Yel, alam kong ginagamit mo lang ang mga lalaking ito para galitin ako. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Pumili ka ng isa. Sa aming tatlo. Pumili ka ng isa. Sa amin tatlo. Oh, dear, Yael, ako ang piliin mo. Bata pa ako at mayaman. Ang pinakamahalaga, nakikinig ako sa'yo. Ako ang handang maging pinakatapat mong aso. Oh. Aray, Yael, ang sama mo naman. Sa totoo lang, sa tingin ko, may isang tao rito na masyadong mababa ang uri para makasali man lang. Eksakto. Nasa ibang liga siya, kumpara kina Jim at sa akin. Hindi ko alam kung paano mo naisip na makakasabay ka sa amin. Oh, siya nga pala. Kung walang salamin, may tubig na pwedeng pagtingnan ng sarili mo. Kayong mga lalaki, asawa ko siya. Dating asawa. Yael, ako dapat ang pinag-aagawan ng tatlong mayaman, istambay na lalaki. Hindi ka naman mas maganda sa akin. Bakit ang swerte-swerte mo? Ang kapal ng mukha mo. Jim, Tama na yan. Kahit sino ang piliin ko, hindi ka nakailanman. Yel, nakalimutan mo na ba ang ating mga panata sa kasal? Sabi mo, ako ang pipiliin mo palagi. Sabi mo rin, namamahalin mo ako habang buhay. Na tayo'y magkakasama hanggang pagtanda. Sabi mo rin, noon yun. Lumipas na ang nakaraan. Hindi kung hindi ako pumayag. Yael, dapat kang magpasalamat na binigyan ka ng pagpipili at Ginoong Gold. Ang anak ni Ginoong Gold Sr. Paano nangyari yun? Mona, hindi ba't sabi mo galing ka rin sa parehong paaralan ni Ginoong Gold? Hindi mo ba siya nakikilala? Nakuha ko na. Peke ka. Tama na yan. Sa buong Sonos. Sinong may lakas ng loob na magpanggap bilang si Ginoong Good? Mona, anong nangyayari dito? Hindi kayo magkaibigan. Paano naman? Nakilala ng taunang si Yael, si Ginoong Gold. Ginoong Gold? Hindi naman, nagkakaintindihan lang. Kasalanan ko. Hindi kita nakilala. Hindi mo ako nakilala? Oh, kilala mo ako dati? Oo nga pala. Sino ba talaga ang mentor mo? Si Joyce Herndal ang mentor ko. Junior siya ng mentor mo. Junior. Joyce Herndal. Siya? Oo. Si Mr. Herndal ay madalas kang binabanggit sa akin. Sabi niya, isa kang natatanging henyo. Minsan, dinala pa niya ako sa isang gallery para masdan ang mga gawa mo. Kung hindi ako nagkakamali,
Kamakailan lang na-expel si Joyce Herndal dahil sa plagiarism. Kaya hindi. Hindi kami galing sa parehong eskwelahan. Paano nangyari yun? Kaya pala hindi ko makontak si Mr. Herndal. Kung ganoon, hindi ba panahon na para magbayad kayo sa lahat ng kahihiyan na ibinato ninyo sa akin at kay Yael? Mr. Gould, kayo ang mas nakakatanda. Kay kami ay lumampas sa linya kanina. Naging tanga kami. Huwag ninyo sanang ipagkait sa amin, kami. Aminado kaming mali kami. Ngayon kayo natatakot? Nasaan ang ugaling yan kanina? Sino ba yung kanina? Panagmumura sa amin? Ngayon ka pa natakot? Nasaan yung ugali mong yan kanina? Sino ba yung kanina? Ang panayang pang-aasar sa amin? Kayong mga ito. Ang some sa exhibition ko sa sining. G. Gould. Hindi na mauulit yun. G. Gould. Kapag nasa labas ako, tinatawag ako ng mga tao. Bilang kagalang-galang na G. Gould. Kagalang-galang na G. Gould. Kagalang-galang na G. Gould. Pasensya na po. G. Gould. Kagalang-galang na G. Gould. Dumalo kami sa exhibition, dahil sa malalim na paghanga sa inyong gawa. Nagbid pa nga kami sa isa sa inyong mga painting kanina. Tama, naalala ko tuloy. Kayo, kunin ninyo ang pyesa mula sa lot 1. Ikaw nga ba talaga si Good? Nag-aalinlangan ka pa ba sa akin? Sino pa ba ako? Siyempre hindi. Gusto ko lang kumpirmahin ang pagkakakilanlan mo. Ang daldal mo. Heto, kunin mo. Ikaw ay napakataas na. Bakit ka pa magkaka-interes kay Yal? Jim, hanggang ngayon, minamaliit mo pa rin ako. Iniisip mo pa nga na walang magmamahal sa akin, o dapat magmahal sa akin, di ba? Hindi yon, Yel. Gusto ko lang na bumalik ka sa akin. Hindi. Nagsisisi ka lang. Dahil ang dating sa iyo, ay hindi na sa iyo ngayon. Hindi mo lang Jim Judd. Iyon lang ang masasabi ko. Mula ngayon, magiging estranghero na tayo sa isa't isa. Kawawa naman ang lalaking yon. Dati siyang minahal ng lubusan ni El. Isang babaeng napakaganda at tapat. Hindi siya madaling makaka-move on. Masaya dapat ang araw na ito. Huwag mong hayaang maapektuhan nila ang ating mood. Tara na. Mabait si Yael. At hindi na ito pinuporsigi, pero kung maulit ito, papagbayarin kita. Yel. Yel. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Wala na bang talagang pag-asa para sa atin? $2,000,000. Hindi ko pwedeng hayaan masira ito. Tay, Nay, Yael, ito si Alan Payne. Nakilala mo na siya dati. kumusta, Alan? Ikinagagalak kitang makilala. Ang ganda at eleganteng babae. Yael, halika. Ipakikilala kita sa anak ko. Binata pa rin siya ng mahigit 20 taon. Magkakilala na kami. Ayos yan. Kanina pa kami ng tatay mo nag-uusap tungkol sa kasunduan ninyo nung bata pa kayo.
Ngayong malalaki na kayo. Hindi ba panahon na para bigyan nyo kami ng mga matatanda ng 1 o 2 apo na aalagaan? Tay, kayo naman. Hinaan nyo ang boses nyo. Yel, hintayin mo ako. Tingnan mo, nahihiya siya. Sa tingin ko, type niya yun. Sana nga. Kayong dalawa, huwag niyo silang istorbohin. Nay, sa tingin ko, type nga niya yun. Oh, tigilan niyo. Ano? Mula nang una kitang makita, inaasam-asam ko na magpakasal tayo paglaki natin. Yel, mahal kita. Ilang taon akong naghintay. Para lang sa pagkakataong ito. Tara na, naghihintay na ang mga magulang ko. CJ, Jim. Nandyan si Mr. Gould. Siguro yung mga magulang niya yung kasama niya. Oo. Sila na naman, ang i-ingay nila. Ano yan, Zack? Wala. ikaw siguro si Emer Garygood. Ikinagagalak kitang makilala. At ikaw? Tay, mga walang kwentang tao lang yan. Ayos lang. Bigyan ko na lang sila ng pagkakataon. Pagkatapos nito, hindi na nila ako madaling makikita. Ang yabang mo naman. Binabalaan kita. Nabantayan mo ang mga salita mo. Huwag kang magsasabi ng kahit ano na makakainis sa mga magulang ko. Anong problema, Zack? Kilala mo ba sila? Well, nagkita kami kanina sa art exhibition. Ang galing ng anak ninyo. Ang ganda ng pagkatao. At ang husay sa sining. Talagang kahanga-hanga. Pero, hindi namin inaasahang malaman na ang ganyang klaseng tao ay may masamang panlasa sa mga babae. Ano? Zizak, nagde-date kayo. Malaking pagkakamali lang iyan. Jim, nakita mo ba yon? Nagpapanik siya. Mukhang tama ako. Hindi. Hindi siya nagde-date. May kinakasama siyang babaeng may asawa. Anong karapatan mo? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Para siraan ang pangalan ng anak ko. Totoo ang sinasabi ko. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Hindi ko sinisiraan ang pangalan niya. Nagsasabi ka ng kalokohan ng walang ebidensya. Anong karapatan mo? Maraming tao dito ang nanunood. Kung wala kang may pakitang ebidensya, huwag ka nang umasang aalis ka dito ngayong araw. Ebidensya. Ang babaeng kinakasama niya ay ang asawa ko. Yel Good, sa palagay mo nagkakamali ako. Ano? Anong nangyayari dito? Yael, tapos ka na. Kahit gaano pa kaawa-awa ang pakiusap ni Mr. Gould para sa'yo. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Kakaiba. Bakit ang tatahimik nila? Nagkasundo na ba kayo sa solusyon? Kung gayon, dalian nyo at ibalik nyo sa akin ang asawa ko. Asawa mo. Hindi ba dapat? Ex-wife ang tawag mo. Ano? Dahil diborsyado na kayo. Mas mabuting maghiwalay ng maayos, kaysa patuloy kang kumapit sa kanya. Emra Goodyear, ano ang ibig mong sabihin? May hindi pa naayos na hindi pagkakaunawaan lang. Sa pagitan namin ni Yel, naniniwala ako na, kapag naayos na namin yon, tiyak na pakakasalan niya ulit ako. Ikaw siguro si Jim Jod. Iminumungkahi kong sumuko ka na. Kapag nagdesisyon na ang isang babae na umalis, hindi na siya babalik. Mas mabuting itigil mo na ang pagluloko sa sarili mo. Ano bang alam mo?
Iba si Yael sa ibang babae. Mas malalim ang pagmamahal niya sa akin kaysa kanino man. Hindi mo alam to. Pero nakikinig siya sa akin mula pa noong bata kami. Itinuring niya akong pinakamamahal. Sa buong mundo, ibibigay niya ang lahat para sa akin. Kung sasabihin ko, ang pagmamahal ni Yael sa akin, ay hindi mo kayang unawain. Sigurado ako na. Mahal na mahal pa rin niya ako. Iyon ang nakaraan. Hindi ang kasalukuyan. Yael, bakit mo hinahayaang may ibang lalaking humipo sa'yo? Lumayo ka sa kanya. Jim, wala kang karapatang mag-utos sa akin. Wala akong karapatan. Sino ba ang may karapatan? Yael, bakit mo siya hawak? Bakit ang lapit-lapit mo sa kanya? Wala kang pakialam. Yael, sagutin mo ako. Natulog ka na ba sa kanya? Tinatanong kita. Sagutin mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Jim Judd, tama na yan. Yael, natulog ka sa kanya, di ba? Putang ina mo, kadiri ka. Bantayan mo ang iyong mga salita. Yael, paano mo nagawa ito sa akin? Jim, hiwalay na tayo. Kahit na may ginawa man ako kay Sin, wala kang pakialam. Una si Zack, ngayon naman si Sin. Malapit ka talaga sa kanila, ha? Ilang pang lalaki ang nakasama mo sa likod ko. Jim, binibigyan kita ng huling babala. Hindi ako nakipag. Anumang hindi angkop o labas sa kasal na pakikipag-ugnayan. Sa panahon ng ating pagsasama, hindi ako katulad mo. So, sinasabi mo na, ako ang may pakikipag-ugnayan sa labas. Huwag kang magtanong ng halata. Sabihin mo nga, sino ba ang kinakarelasyon ko? Sabihin mo. Jim, pwedeng maubos ang pag-ibig. Dati akong naniniwala na ang aking mga pagsisikap araw-araw ay sa wakas magpapainit sa puso mo. Pero nalaman kong mali ako. Ang mga mata mo ay laging nakatingin sa ibang tao. Palagi mong pinapaboran siya, inaalagaan siya sa bawat sandali. Binilhan mo pa siya ng sexy na damit panloob bilang regalo. Kahit nung pipirma ka ng mga papeles ng diborsyo, matamis ka pa ring naglalaro ng magkasama sa laro. Hindi ba sapat na ebidensya ang lahat ng ito? Paano naman ikaw? Totoo rin na, nakipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Si Sin at ako ay talagang naging opisyal na magkasintahan. Pero si Zack ay kapatid ko lang. Kapatid? Narinig mo ba yon? Kapatid mo lang siya, ikaw lang ang reserba niya. Ako talaga ang kapatid ni Yael. Magkapatid kami. Ano? Tama yan. Si Yael Gould ay ang aking anak na babae. At siya rin ang tagapagmana ng Gold Court. Paano nangyari yon? Hindi ba't ulila si Yael? Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mangyari yun. Si Yael ay isa lamang, isang talunan na mas mababa sa akin sa lahat ng paraan. Basura lang siya. Tama. Ginoong Gold Senior, nagkakamali po ba kayo? Si Yael ay isa lamang, isang ulilang inabandona, at hindi pinapansin mula pagkabata. Ano? Sa tingin mo ba talaga na ang isang taong namayani sa mundo ng negosyo sa loob ng mga dekada ay makakapagkumali sa sarili niyang anak na babae? Sa puntong ito, sasabihin ko na sa lahat ang katotohanan. Noong panahong iyon, gumamit ng karumal-dumal na paraan ang aming katunggali sa negosyo upang agawin ang aking anak na babae at iniwan siyang stranded sa Valia. Nawalan ng gana ang asawa ko at ako na lumaban at nasira ang lakas ng mga Gould. Gayunpaman, matatag na nakatayo ang mga Gould ngayon. Kung may manggahas na makasakit kahit isang hibla ng buhok sa ulo ng aking mga anak, gagantihan ko sila ng matindi. Tama. Paano nangyari yon? Hindi pwedeng mangyari yon. Si Yael ay anak ni Ginoong Gould. Isinilang siya sa ginhawa.
naiintindihan ko na. Yel, nalaman mong anak ka ng pinakamayamang tao, at naisip mong pwede kang makasama ng mas mabuti, kaya nagmadali kang makipaghiwalay sa akin, hindi ba? Bukod pa riyan, ang bilis mong nakahanap ng bagong kasintahan. Matagal na kayong may relasyon bago pa ito. Yel, magsalita ka. Sagutin mo ako. Jim. Nanahimik ako bilang paggalang. Sa katotohanan, tinanggap ako ng mga Jude sa loob ng maraming taon. Gusto kong iwanan sa iyo ang kahit kaunting dignidad. Yel, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakikita ko ng lubusan ang totoong ikaw. Kung hindi mo nalaman ang tungkol sa pinagmulan mo, hindi mo magagawang magsalita sa akin ng ganito. Noong nakatira ka pa sa ilalim ng aming bubong, sinusunod mo ang bawat salita ko. Hindi ka kailanman nagtaas ng boses sa akin. Pero mayong nalaman mo kung sino ka talaga. Tinalikuran mo ako. Tama na. Alam na ng anak ko kung sino siya, bago pa siya ikasal. Pero pinili pa rin niyang pakasalan ka. Ano? Limang taon na ang nakalipas. Hinanap ako ng mga magulang ko. At sinabing sumama ako sa kanila pauwi. Pero tumanggi ako sa kanila. Dahil sa'yo. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Imposible yan. Nagkakunsaba kayo. Para lokohin ako, dahil sa reputasyon nyo. Sabihin mo nga, sa estado at kapangyarihan ng pamilyang Gold. Bakit pa kami kailangang magsinungaling? Yael. Talaga bang hindi ka sasama sa amin pauwi? Gusto kong manatili kasama si Jim. Nasa delikadong kalagayan siya ngayon emotionally. At baka magpakamatay siya anumang oras. Natatakot ako na. Hindi ako aabot sa oras. Kung kailangan niya ng dugo ko. Ang pamilyang Gold ay laging puno ng mga taong madaling maawa. Sana lang ang anak kong babae ay hindi masaktan. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala sa akin. Naniniwala ako na, basta pagbubutihin ko lang. Tiyak na magmamahal din sa akin si Jim. Bukod pa riyan, mag-asawa na kami ngayon. Hindi niya ako sasaktan. Yel, May saysay pa bang sabihin sa'yo? Noon. Si Mona lang ang iniintindi mo. At saka, pinaghirapan kong para mahulog ka sa akin. Hindi sa kung sino ako. Yel, hindi yan totoo. Wala namang nangyayari. Sa amin ni Mona, nagmamalasakit lang ako sa kanya. Dahil siya ang nagligtas sa buhay ko. Nakalimutan mo na ba? Noong kaming tatlo ay nagcamping. Hinimatay ako. Si Mona ang nag-risk ng buhay niya para iligtas ako mula sa gumuhong bato, habang ikaw ay nag-isang tumakbo palayo. Kaya hindi kita pinansin. At sinadya kitang pabayaan. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang tumakbo palayo ay si Mona at ako ang nagligtas sa'yo? Ano nung sinabi mo? Ano nung sinabi mo? Yael. Alam kong mali ako. Ang pagiging mapagmataas ko, ang dahilan kung bakit ako nagsinungaling. Pasensya na. Pasensya na talaga. Karapat dapat akong mamatay ng 1,000 beses. Kaya lahat ng ito, kasalanan mo, puta ka. Kung hindi dahil sa'yo. Kami ni El, hindi sana naghiwalay.
kung hindi dahil sa'yo. Pagkasintahan pa rin kami ni Yael. Magsama kayo sa impyerno. Gago ka. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Lahat ng sinabi ko, kinain mo ng buo, wala ka bang utak? Ang kailangan ko lang gawin, ay comment that lang, at nahulog ka na. May asawa ka na, pero naging simp mo pa rin ako. Alam mo kung ano ka. Isang K***pal ka. Papatayin kita. Ang kapal ng mukha mong suntukin ako. Hindi lang kita susuntukin. Ipapakulong kita, bilang ganti kay Yael. Isusumbong kita sa pulis, dahil sinadyang gumawa ng aksidente sa sasakyan, at pagtatangkang pagpatay. Yael, huwag kang makinig sa kanya. Punong-puno ng kasinungalingan ang putang iyan. Kaya hindi pala aksidente ang banggaan. Guardia, dalhin niyo siya sa presinto para aksyonan. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Bitawan niyo ako. Bitawan. Hindi ko ginawa yon. Hindi ako yon. Yael. Kaya. Ikaw pala ang taong minahal ko. Yael. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito ng mas maaga? Gusto kong sabihin sa iyo. Pero hindi ka naman nag-abala na makinig sa akin ng seryoso. Mona, ang galing-galing mo. Jim. Jim, gising ka na. Nag-alala ako ng husto dahil wala ka pa sa sarili. Nang iligtas kita kahapon. Ano yan? Ginawa ko ito para sa iyo. Masustansya ito. Subukan mo. Ikaw ang uminom. Hindi po yan totoo, sir. Kung sasama sa akin si Yael, gagawin niya ang anumang gusto niya. Ako ang magiging katulong niya. Ako ang magiging alila niya. Kung ayaw niyang bumalik, mananatili ako sa Xonos kasama niya, at tutulungan ko siyang alagaan kayong dalawa. Panaginip lang yan. Kahit dito sa Zonos, maraming lalaki ang gustong pakasalan ng anak ko, lalo na sa Valia. Bakit siya magsesettle sa'yo? Dahil mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Hanggang sa handa siyang iwan ang mga pangarap niya para alagaan ako. Inilagay niya sa panganib ang buhay niya. Para iligtas ako mula sa mga guho. Nang ako'y nasa pinakamababa. Ibinigay pa niya ang sarili niyang dugo para iligtas ako. Yael. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na. Papatawarin mo talaga ako. Hindi ba, Yael? Yael. Yael. Uwi na tayo. Ano to? Jim, para sa akin lahat to. Wow! Ang ganda! Bakit pangit tong isa? Na to? Ay. Libreng regalo lang to. Jim. Pwede mo tong kunin. Talaga? Salamat, Jim. Gusto ko to. Ito lang ang regalong binigay mo sa akin. Ngayon, wala na akong utang na loob sa'yo.
Jim Judd. Minsan, ilang beses akong nanaginip. Nakasama kang masaksihan ang pagbabago ng panahon. Maglakad mula sa unang liwanag ng umaga. Hanggang sa takip silim ng gabi. Hanggang sa dulo ng mundo. Aminado ako na. Minsan, minahal kita ng lubos. Sinikap kong walang sawa para makuha ang pagmamahal at tingin mo. Pero kahit anong gawin ko, walang nangyari. Ang puso ko ay puno na ngayon ng mga sugat. At ngayon, sinasabi nito sa akin na pagod na ito. Yel, ayaw kong magpatuloy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako, Yael. Hindi kita sinisisi kailanman. Umuwi na tayo. Jim, anong ginawa mo? Jim! 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 Yel. 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 Yel, alam kong hindi mo ako pababayaan. Jim, gising ka na. Nanay, bakit ka nandito? Nandito ka rin, tatay. Pinagmamadali siya ng tatay mo kagabi. Nang mabalitaan ito, sinabi kong huwag siyang pumunta, lalo na't may kondisyon siya sa puso. Pero ayaw talaga niyang makinig. Tama na yan. Ang mahalaga ay maayos na si Jim ngayon. Nanay, tatay. Nasaan si El? Siya ang nagdala sa akin sa ospital, di ba? Nasaan na siya? Nag-donate siya ng dugo sa iyo at umalis. Nag-iwan din siya ng mensahe. Sabi niya, sa hinaharap. Sa hinaharap, hindi na ako makakasama sa'yo. Para alagaan ka pa, ito na siguro ang huling pagkakataon na magdodonate ako ng dugo sa'yo. Ginoong Judd. Pakiusap, sabihin mo kay Jim na mag-ingat na siya mula ngayon. Pagkatapos ng lahat, bahagi ko ang dumadaloy sa kanya. Yael, humihingi ako ng Hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Bakit siya ang may karapatang magdesisyon yan? Jim Judd. Tama na ang pagkahumaling mo. Hindi mo pa ba naiintindihan hanggang ngayon? Ikaw mismo ang nagtapos sa relasyon mo kay Yael. Hindi, si Mona yon. Siya yung putang inang nagsinungaling sa akin, mula pa sa simula. Si Yael ang taong minahal ko. Kung hindi dahil kay Mona. Kami ni Yael sana ang pinakamapagmahal at pinakamasayang magkasintahan sa mundo. Tama na. Walang saysay ang pag-ibig na nahuli. Wala ka na sa liga ni Yael ngayon. Walang kwenta kahit anong sabihin mo. Mag-focus ka na lang sa paggaling mo. Ang nanay mo at ako ay maghahalili sa pag-aalaga sa iyo. Tay, gusto kong makita si El. Sinabi niya sa'yo na maaari kang makipag-ugnayan sa kanya kung may kailangan ka, basta tawagan mo lang siya. Papayag siyang makipagkita sa'yo, di ba? Ayaw ko. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo bang lumuhad ako sa harap niya? CJ,
kung hindi mo ako tutulungan. Magpapakamatay ulit ako. Kung hindi siya pupunta para makita ako, magpapakamatay ulit ako. Kung gusto mong mamatay ako, subukan mo ito. Hindi ito maanghang, magugustuhan mo ito. Sin, paano mo nalaman na hindi ako kumakain ng maanghang? Maghula ka. Heto, Ano yan? pulseras ito para sa swerte na binili ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko ito. Salamat, Sin. Ano, bakit ang bait-bait mo sa iyong nobyo? CJ, pupunta na ako roon. Ano ng problema? Kailangan akong makita ni Emil Jude ng madalian at tinawagan niya ako. Sasamahan kita. CJ, Ikaw na lang pumasok. Hindi naman kami close ni Emerjud. Baka maging awkward. CJ, bibilisan ko. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Emil Jude? Yel. Huwag mong sisihin ang tatay ko. Ako ang nakiusap na tawagan ka niya. Mag-usap tayo. Isipin mo na lang na, binibigyan mo ako ng pagkakataon para suyuin ka ulit. Okay. Pagkatapos na yon, titigil na ako sa pag-istorbo sa'yo. Sabihin mo na lang ang kailangan mong sabihin. Naghihintay ang nobyo ko sa pinto. Ayokong mag-alala siya. CJ. Subukan mo ang mga putaheng ito. Bago lumamig. Hindi na kailangan. Kumain na ako. Yel. Para sa'yo lahat itong ginawa ko. Pasayahin mo na lang ako bago ka umalis. Please? Ano? Hindi ba mahilig ka sa maanghang na pagkain? Si Mona ang mahilig sa maanghang, hindi ako. Pasensya na, Yel. Hindi na ako magluluto ng maanghang. Huwag kang magalit sa akin. Kung magluto ka man ng maanghang o hindi, wala yon sa akin. Yun na lang ba? Ay, nga pala. Hindi na kita bibigyan ng libreng regalo. Binili ko ang pulseras na ito para lang sa'yo. Para sa iyong kaligtasan. Yel, tanggapin mo na ito. Isusuot ko na ito para sa'yo. Pasensya na. Pero wala nang puwang sa braso ko. Okay lang. Pwede mo muna itong gamitin, at magpalit-palit ka sa dalawa. Hindi. Mahal na mahal ko ito. At hindi ko ito tatanggalin kailanman dahil regalo ito ng nobyo ko. Yel. Kailangan bang saktan mo ng ganito ang puso ko?
Alam mong masasaktan ako ng mga sinabi mo. Pero sinabi mo pa rin. Wala ka na bang pakialam sakin? Sinasabi ko lang sa'yo na may nagmamay-ari na sa akin ngayon. Kailangan kong panatilihin ang tamang hangganan at distansya sa ibang lalaki. Iyon ang prinsipyo ko at hangganan ko. Ibang lalaki. Ibang lalaki na agad ako sa'yo. Wala na bang saysay ang mga alaala natin? Ang ating kapalaran ay tapos na. Bitawan mo ako. Bitawan mo nga ako. Yel. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong mahalin ka. Itatapon ko na ang aking dangal at pagmamataas. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, okay? Basta't bumalik ka lang sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Yel. Hindi na kita mahal. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na ako mahal. Tapos na ba? May nangyari ba? Wala. Tapos na ang lahat. Panahon na para maghanda tayo para sa ating kinabukasan. Sige. Jim, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Anong sorpresa? Kumita ako ng pera. Nasa loob ng card na ito ang 3 milyong dolyar. Saan mo nakuha yan? Ipinagbili ko yung painting. Hindi ko inasahang ang lakas ng pangalan ni Zach Gould. Nakakuha ako ng 1 milyong dolyar na kita sa pagbenta ng painting na yun. Ano, hindi ba't ako'y henyo? Ipinagbili mo, ulitin mo, ipinagbili mo iyong painting. Oo, wala namang saysay na itago pa yun. Anong reaksyon mo? Hindi ba dapat pinupuri mo ang iyong napakatalinong kapatid? Papurihan ka. Sinusubukan mo bang putulin ang huling koneksyon ko kay El? Nasa piling na niya ang ibang lalaki, si Yael. Bakit naiisip mo pa siya? Nababaliw ka na ba? Jim Judd, nababaliw ka na ba? Sasabihin ko to, kay Mona. CJ, ang minamahal mong si Mona ay naghihintay sa'yo sa kulungan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Mona ang may pakana ng aksidente ni El, at nagkunwari bilang aking... Ano? Sinabi mo ba na yung katulong ay si Mr. Gould? Ikaw. Tumigil ka. Tigilan mo ang pag-iyak. Sagutin mo ako. Bakit mo gustong gusto si Mona? Sagutin mo ako.
Sinabi mong tumahimik ako. Pwede ka nang magsalita ngayon. Kasi si Mona. Kasi ano siya? Kasi siya ay madalas akong binibilhan ng regalo, at iniwan niya sa kwarto ko. Isinulat pa niya ang mga hakbang sa pagsosolusyon ng mga problemang hindi ko masagot sa mga libro ko sa kolehiyo. Ang hipag mo. Ang gumawa ng lahat yon. Si Yale yon. Yale. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Sarah? Nakita ko yung bag na matagal nang gusto ni Sarah. Habang nasa labas ako kanina, kaya binili ko, at iniwan ko sa mesa niya. Saka, nakita ko yung ilang problema na nakamarkang pula sa textbook niya. At naisip kong, hindi niya masolusyonan. Kaya sinulatan ko ng solusyon para sa kanya. Jim, huwag mong sasabihin kay Sarah na ako ang gumawa ng lahat yun. Natatakot ako baka hindi niya magustuhan. CJ. Jim, totoo ba ang sinasabi mo? Tapos bakit si Mona ang nag-angkin na siya pala ang gumawa ng lahat yun? Dahil sinungaling siya, basura siya, walang hiya at hamak na tao siya. Jim, gusto kong humingi ng tawad kay Yael. Ngayon, gusto mong humingi ng tawad? Nakalimutan mo na ba? Masakit pa ba? Sarah, lahat ng sinabi ko ngayon, pati ang paghampas ko sa'yo, ay hindi para sisihin ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo, na huwag magmadaling humusga ng iba, base lang sa sinasabi ng mga tao. Ang paggawa niyon, ay makakasakit ng malalim sa isang tao. Hindi ka na bata, kailangan mong mag-isip para sa sarili mo. Hindi pa huli, para magbago ngayon. Naiintindihan ko na ngayon. Jim, babalik ba si Yael na namimiss ko ang luto niya? Ako, ang nagpalamang sa kanya. Pinakawalan ko ang isang napakagandang babae, na nagmahal sa akin ng parang buong mundo ko siya. Sige na, tama na ang mga mahahabang mukha. Dapat din tayong umasa sa hinaharap ngayon. Mahal, ang ganda-ganda mo. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung kaninong asawa ako? Ako talaga, ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Sa ganda-gandang asawa kong ito, hindi ako maglalakas loob na matulog sa gabi. Paano kung may magnakaw sa'yo habang ako'y tulog? Ang tamis ng... Yel, ang tagal na noon. Sinusulatan kita ngayon, upang ihatid ang aking taos-pusong pagbati. Ang pag-ibig mo ay sa wakas na munga na. Naiisip ko, naabala ka na siguro sa paghahanda para ikasal sa mapalad na lalaking yon. Tiyak na napakasaya ng ngiti niya. Talagang nakakainggit. Pagkat, mayroon siyang kagaya mong napakagandang tao. Para naman sa akin, ako'y maglalakbay upang hanapin ang aking sariling kaligayahan. Naway ang mga araw mo ay puno ng kagalakan at pagpapalang walang katapusan. Naway ang pag-ibig ninyo'y makinang at magkasuwato tulad ng musika. At naway ang lahat ng ating minimiti ay sa wakas magkatotoo. At ang lahat ng ating tatanggapin
ay magdulot sa atin ng kasiyahan.